Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isang hindi permadong draft ng Senate resolution ang kumakalat at napasakamay ng ilang senador. Ito pong resolusyon na ito ay naghahangad ng de facto dismissal ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumadaan sa paglilitis. Kaagad na itinanggi ni Senate President Chis Escudero ang resolusyon kahit na ilang senador na ang nakatanggap ng kopya ng unsigned document. Nag-alala si Senate Minority Leader Coco Pimentel hinggil sa resolusyon at tinukoy ang inaccuracy sa constitutional provisions nito at tinawag ang dokumento na depektibo. Sa harap ng mga pagdududa sa authenticity ng dokumento, kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na siya ang may akda ng draft resolution na sumasalamin. Sumasalamin na naman. Na sumasalamin sa tunay na nararamdaman niya sa impeachment case laban kay VP Sara na pinadedeklara niya bilang de facto dismissed. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pagpaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Hindi po kami nag-usap. Kaming mga kakamping. Kaming mga kakamping. Kayo po, kumusta po ba ang mga kakamping? Good morning! Maganda morning mga kakamping. Ayan, madami pa rin yan, ha? Marami ang kakamping, ha? And, yung iba dyan, hindi lang talaga umaamin. Ano ba ang masama kung kakamping? Oo nga. Bakit paninindigan yan eh? Ang totoo nun, kaya lang naman siguro naging tampulan yung kakamping. Ewan ko, maaaring i-correct nyo ako dito kung ako'y mali. Ang sinasabi kasi nung iba, ang mga kakamping ay mga self-righteous. 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 Meron siguro. Meron sigurong
hindi naman nawawala yun, kumbatsero. Yung bang nailamp na ganun, kumbatsero. Na parang silang lahat, ganon. Oo, na kapag kakamping ay sila lang ang magaling. Sila lang ang at ang malinis. iba mga mahihina. Sila lang ang malinis. Sila lang malinis at lahat ay marumi. Ayan. Samantalang maraming mga kasama naman sila doon. Nako, kung makahingi. Kung makahingi, maniwala ka. At pag nakapwesto, dati naman yung iba naman nakapwesto na rin dati. Nakapwesto na rin dati. Alam naman na rin natin yung naging trabaho nila sa mga nakaraan. Kaya maling i-generalize. Halimbawa, ilamp, i-stereotype ang sino man. Lalo na, halimbawa, itong mga kakamping na binabanggit natin. In the same manner na hindi mo naman pwedeng sabihin na ang mga pro Duterte ay puro mga DD-less o DDS. Yung na puro mga marami kasi wag na kayo magtatampo. Marami wala sa hulog wala sa hulog. At ganun din naman ang mga loyalista. Na BBM. Na mga pro Marcos na talaga namang marami din ang wala rin sa hulog. So ang kakamping ay kaya tinawag na kakamping ay sila laging nakasuot ng kulay pink. Tulad niya suot natin ngayon. Tayo ngayon ay mga kakamping. Tapos ang Marcos ay pulahan. Tapos ang Duterte ngayon ay berde. Ayun, mga kulay ng politika. Ayan, mga kababayan, ganun talaga. Katatapos lang po ng eleksyon, pero alam niyo po ba na ngayon ang pinag-uusapan na bukod dito sa impeachment na ito ay kung sino ang front runner sa 2028 presidential elections. At hindi lang yung tatakbong presidente, kundi lahat ng mga tatakbo sa anumang posisyon. Sa anumang posisyon. Sa susunod ng halalan. Ganun talaga, no? Paborito talaga ng mga nakagad na ikaw DDS ka. Ikaw Marcos ka. Ikaw kakamping ka. Ayun, Di ba ngayon pa lang meron ng mga survey na lumulutang, kumbatsero. By the way, ang mga survey companies ngayon kailangan pagbutihan ninyo. Dahil sa nangyari nitong midterm elections ay nabawasang malaki ang credibility ng mga survey na yan. Kailangan bumawi sila. Bumawi kayo. Nako. Halimbawa, itong isang survey na nabasa ko, kumbatsero, nangunguna. Sara Duterte. Pumapangalawa, Leni Robredo. Pumapangatlo, Bongo. Ayan. Tapos pumapang-apat, Raffy Tulfo. Tapos nababanggit din dyan yung pangalan na Chis Escudero. Nababanggit din yung pangalang Martin Romualdez. At marami pang iba. Marami sino pa. Pero yung nabanggit ko na yon, at least yung 6 na yon ay isinasama na po sa survey. Ganun talaga. Samantalang hindi pa tapos ang issue ng impeachment. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kaya nga ang banner story ng pahayagang Philippine Star, kumbatsero, basahin mo. Ito isang tanong. Ito po isang headline, banner story na isang tanong. Na dinaan sa patanong. Sa tanong. Ang banner po nila, headline, ito. Can Senate junk VP impeachment trial? Maaari ba? Kaya ba? Pwede ba? Na ibasura ng Senado ang paglilitis ng impeachment kay VP Sara. Alam naman natin, nasanay naman na tayo sa mga ganyang tanong sa Senado, lalo na yung mga answerable ng yes or no. Can Senate junk VP impeachment trial? Magandang umaga yes or no? Ay Senator Dick Gordon, nami-miss na po namin kayo. Senator Dick. Senator Dick Gordon, kumusta na po kayo? Kayo ba'y nandyan sa Olonga po? Saan ba kayong naroon ngayon dyan? Sa Subic? Sa Subic. Sa inyo ba yung White Rock Resort? White Rock Resort? Yung dati ng sikat na resort dyan sa Subic. Ang alam ko yung White Rock Cafe. White Rock Cafe. White Rock Cafe.
eh. Hindi ba matigas yun? Matigas yun. Oo. Ayan. At ang banner story po naman ng pahiagang Manila Times, kaugnay din yan, kumbachero. Oo. Resolution to dismiss impeachment trial hit. Ito po yung pambungad natin kanina na inamin po ni Senator Bato de la Rosa na nagpapakalat na siya ng draft siya pala. ng resolution. Siya pala. Nung una daw, may mga tinatanggi, may mga nagtatanggi, pero meron pala at umamin na si Senator Bato. At yan din ang banner story ng Philippine Daily Inquirer. Bato to Pierce. No time for trial. Junk Raps versus VP. Ayan, So ito po yung sinasabi ni Senator Bato. Kaya nga ang itinanong ng Philippine Star, can Senate junk VP impeachment trial? Yun po yung yes or no? Yes. Oh. Yan po ang sagot Manila ni Bulletin. sagot ni Bato. Manila Bulletin yan din, VP Duterte may lose chance to defend self. Yan ang anggulo. Yan ang anggulo ng Manila Bulletin. Progresibo. Developmental. Sabi siguro sigurado ang i-headline nila itong ganito. Dito tayo. Ang ganda ng anggulo niya. Mawawalan daw po ng pagkakataon ang pangalawang Pangulo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit naman kaya naging headline niya ng Manila Bulletin? Di ba't noon pa naman ay sinasabi na yung pangalawang Pangulo na siya'y nakahandang sagutin ang lahat ng yan sa paglilitis, sa impeachment ng lahat ng ibinibintang sa kanya. Kaya lang, kumbachero, medyo may tatanong ka din, magtatanong ka din doon sa statement niya na yon. Kasi habang sinasabi niyang gusto niya ng bloodbath, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa impeachment court, nag-file po siya ng isang petisyon sa Korte Suprema na pumipigil sa impeachment trial. Ayun na nga. Alam naman nating mga antics lang 'yon. Mga pahayag, mga salita lang yung mga 'yon. Sino ba ang gugustuhing sumailalim pa siya sa ganyang paglilitis? Sa paglilitis. Wala noon. Wala noon. Etcheng lang yung sinabi. Gusto ko etcheng lang. Etcheng? Kahit sino naman nagsasabi niyan Sino mang nahaharap kahit hindi sa impeachment, kahit nga sa court, di ba? Yung mga kasuhan. Hindi, yan nga pinakamainam. Ayun. Pupukpok pa sa lamesa yun. Ganon. Yan nga pinakamainam. Pero para maipagtanggol ko ang aking sarili. In the proper forum. Ang mas importanteng tanong doon na kumbachero, ano ba yung salita etching? Echos. Etching or echos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Binabati pala natin ng happy birthday. Kaaga naman pagbati niya ito pong Manila Chief City Prosecutor natin, si Manila Chief City Prosecutor Jovan Lim. At congratulations sa bagong Securities and Exchange Commission Chairman Alex Lim ba yun? Alex ba yung pangalan? Ang apelido pala nito ay ang middle name ay Edralin, kumbachero. Edralin. Sounds family. Sounds family, kako. Edralin. Bihira lang may apelidong Edralin. Ang narinig lang natin yun Ferdinand Edralin Marcos. Ganun Ayun. Kumusta po kayo mga motorista natin? Sana po ay okay na okay lang kayo. Tandaan ninyo, may nakatingin sa taas, sa itaas. May nakakakita sa inyo. May nakakakita sa ating mula sa itaas. Ingat-ingat lang po. At sana po ay magkatotoo na ang pangako sa atin ni ASEC Viger Mendoza ng LTO na sa lalong madaling panahon, kapag daw po pinagtibay na ng DOTR, ay mas mapapabilis na ang proseso ng transfer of ownership ng mga ibinentang sasakyan. At magandang umaga rin kay PNP Chief
General Nicolas Torre na bagamat nagsabi ang kanyang tagapagsalita na si General Jean Fajardo na hindi nagbabago si Chief General Torre. Hindi nagbabago. Huwag na magtampo si Yuel Reyes Subel. Hindi na dapat magtampo si Yuel Reyes Subel dahil sasagutin namin yan. Sasagutin namin. Kahit po may pangako ng ganun ay hindi pa rin po tayo sinasagot. Baka busy lang. Baka busy lang si General Nicolas Torre na sinasabi po ni Mayor Baste. Mayor Baste na hindi karapat-dapat. Ang dami daw tinalunan. Ang dami daw tinalunan. Isip-isip mo may 2-star naging 4-star ngayon. Sumagot tuloy si General Torre. Naalala mo ba si General Bato? Naalala mo si General Bato? Ang kauna-unahang PNP chief. Sa ilalim lang yung tatay. Naalala mo ba? Yun, mas malayo ang talon nun. Kaya nga, sabi ni General Torre, baka nakakalimutan. I-rewind nyo lang ng konti yung sa tatay mo. Na 1-star general si Bato na galing sa Davao, hepe ng Davao City Police, naging chief PNP. Yun lang yung tumalon kaagad ng ganong kalayo na hindi naman mali dahil nasa ilalim naman ng PNP law na kapag ka 1-star general na pwede ka nang mapili na maging PNP chief. Yun talaga, nasa prerogative ng Pangulo yun. Mayor Baste, minsan isip-isip din ng banat. Hindi yung banat ng banat. Para lang may masabi. Ang tawag ng ni Alan Encarnacion yan, Alan, ikaw ba yung nagsabi ng dumura sa langit? Tama. Tama. Dumura nga sa langit. Dumura sa langit. Kaya nung bumagsak yung dura, nako, pasensya na, ang pangit naman ng ating pagsasalarawan. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Yun ang problema. Kaya dapat kapag ka tumira ka, medyo, sabi mo kanina? Pinag-isipan din. Ayun. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ang pangalan pala, kumbachero, yung bagong SEC chairman ay Attorney Francis Edralin Lim. Francis pala, hindi Alex. Francis Edralin Lim. Paano yan? So, ano ba yan? Pinsan ng Pangulo? Hindi natin masabi kasi kung Edralin, ibig sabihin lola na niya yung Edralin. Alam mo naman ng kahit nga sa pag-aasawa kapag third degree of consanguinity malayo na. Pero kapag sa gobyerno, sa posisyon sa gobyerno, pinsan kita. Pinsan makasampo. Minsan. Oras mo natin, achi, ahya, Mr. Jelam Tang, Lakyam, Diap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, paano ka lang dagdag 200 pesos sa sweldo? Approve sa Kongreso. SM Supermalls tinanghal na strongest brand sa Pilipinas ng Brand Finance ngayong 2025. Senate President Chis Escudero ipinagtanggol ni VP Sara. PNP Chief General Torre binueltahan si Baste Duterte sa issue ng PNP Chief. Dalawang customs broker na sangkot sa extortion inaresto ng Bureau of Customs. At 4 na miyembro ng NPA patay sa engkwentro sa Northern Samar. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao.
Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang dagdag na 200 pesos sa arawang minimum wage na mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Sa botong 171 pabor, isa ang tumutol at walang abstention. Ang lahat ng minimum wage workers sa pribadong sektor, anuman ang employment status at nasa agricultural sector man o hindi, ay tataas ang sweldo ng 200 pesos kada araw. Sa kasalukuyan, nasa 645 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila. Ang sinumang individual o kumpanya na hindi susunod Ano ay mangyayari? mapaparusahan. Ayun. Matindi. Ano yan? Approve na in third and final reading sa Kamara. Yes. Ayun. So, Senado na naman ngayon na madadali. Meron silang ipinasang nauna sila eh. Nauna silang nagpasa ng magkano ba yun? sweldo. Kung di ako nagkakamali, 100. So 100. So magbabay-cam yan. Kaya wala nang oras. So ito ay token na approval lang, kumbatsero. Huwag kayong masyadong mag-celebrate. Dahil baka masyadong katuwaan lang to. Katuwaan. Kaya nga biruin nyo anong petsa na ngayon. Ngayon 12 na ng Hunyo. Holiday pala ngayon. hindi 12. Ano ba ngayon? 5 lang pala. 5 lang. Bumaba lang yung tingin ko pala. Kaya salamin na yun. Ay, Doktora Jessica, di papalitan mo ang salamin itong Doktora Jessica, hindi. Ideal Vision. Pinapalitan na nga namin. Hindi lang natatapos pa tama, bumaba lang pala ng isang baitang. Isang baitang. June 5. June 5 pala ngayon. Isipin mo, gustong-gusto ninyo na mag-impeachment yung Senado, tapos ngayon meron tayong ibang hinihingi, dagdag sweldo. Tapos pagka hindi nagawa ito, busy sa impeachment eh. Wala tayong malugaran. Wala talaga. Ay, nako. Pero gusto ko lang sabihin sa mga nakikinig sa atin, huwag kayong masyadong umasa. Huwag kayong masyadong tumalon dito. Baka ma-excite kayo masyado. Baka ipangutang na ninyo. Alam nyo, pagka yung ang pinag-uusapan na yung mga across the board, legislated wage increase, kwentong kutsero pa lang yun. Kahit na nakapasa pa yun, wala yun. Hanggat hindi napipirmahan yan, huwag kayong masyadong umasa. Alas 6:29 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Itinanghal na 2025 strongest brand sa Pilipinas ang SM Supermalls ng Brand Finance, ang nangungunang brand valuation consultancy sa buong mundo. Tingnan nyo na yan. Ang Giant Mall ay may namumukod tanging marka ng Brand Strength Index o BSI na 95 out of 100 ang pinakamataas sa mga brand sa bansa. Nag-number 1 ang SM Supermall sa brand strength na nagbibigay diin sa walang katulad na papel nito sa marketing, customer experience at tiwala ng stakeholder. Ayon kay Alex Haig, Managing Netherlands, Netherlands ito. Managing Director ng Brand Finance Asia Pacific. Ang achievement na ito ng SM Supermalls bilang strongest Filipino brand ngayong taon ay sumisimbolo ng sumisimbolo naman hindi sumasalamin Mother. Ano ba ito? Sumisimbolo ba ito o sumasalamin? Sumasalamin yan. Palagay ko, kasi nabanggit natin kanina Ideal Vision eh. Sumasalamin ito, Mother. Ito po ay sumasalamin sa tagumpay na binuo nito ayon sa scale, innovation, and customer experience. Congratulations po sa mga taga-SM. Ma'am Tessie Coson, tita Tessie. At Kuya Big Boy, Kuya, Tito Henry. Tito Henry. Alas 6:31 na ng umaga. Yung palang Senate Bill 2534, kumbatsero, na nagtataas ng 100 pesos sa sweldo ng mga manggagawa nationwide.
Via satellite? 100 pesos ay pinagtibay ng Senado ng third and final reading noong pang February 19, 2024. 2024. Last year pa. Ibig sabihin isang taong mahigit na nakapasa ito, pero yung counterpart bill ay ngayon lang nakapasa sa House, kaya lang mas malaki. Mas malaki. Naghintay man ng matagal, mas malaki naman sa sulit House. Sulit naman. Sulit naman ang paghihintay. Kaya lang, dahil wala nang oras, wala na po ito. Naku po, ina. Pinasaya lang po ang mga manggagawa, pero wag niyong bibilangin po ito. Ayaw lang namin kayong magkaroon ng tinatawag na false hopes. Ayun. Alas 6:32 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Ipinagtanggol ni VP Sara Duterte si Senate President Cheese Escudero sa mga kritiko at nagsasabing takot ito sa kanya. Kaya nagkakaroon ng delay sa impeachment trial. Sinabi ni VP Sara na batay sa kanyang pagkakakilala kay Escudero. Yun. Ayun, ganun sana. Ganun sana. Parang dikit na dikit sila, no? Sagang dikit. Ay wala itong kinatatakutan. Wala itong kinatatakutan maliban kay Heart Evangelista. Hindi kaya kinilig dyan si Senate President Cheese? Siyempre naman. Nung sabihin ni VP Sara yan? Ulitin nga natin yung sinabi ni VP Sara. Wala itong kinatatakutan na kahit sinong politiko. Ayan. Yan yung Cheese Escudero namin. Sabi siguro ng mga taga-Sorsogon. Reaksyon ito ni VP Inday Sara sa pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng natatakot si Escudero kay VP Sara. Siguro ang tinutukoy nitong si Percy Sendanya yung madaling araw na press briefing sa online si VP Sara na ipapapatay kita. Baka yun yung naalala ni Sendanya, no? Reaksyon ito ni VP Inday Sara sa pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng natatakot si Escudero kay VP Sara. Kaya dinidelay nito ang impeachment proceedings ng Senado. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Ayun. Yan mga naman. Kung ako naman si Senator Cheese, no, talagang kikiligin din ako. Paano ka kikiligin? Ay, para ka iihin. Parang iing parang iing tumakbo sa CR at nang makai. Ginano, no? Napagano, no? Talaga naman. VP Sara. Taas-taas ng popularity ngayon ni VP Sara. Tapos sasabihin, pupurihin ka ng gano'n? Sa tabi pa ni Attorney Harry Roque. Sabi siguro na ito, ako hindi mo lang ako nabira ng ganyan. Ayun, no? Sino ba isang katabi pa niya? Si Baste. Si Attorney Harry Roque ate, hindi na rin umalis ng dahig, ano? Kasi pagka umalis siya, pupusasan siya. Tsaka wala na siyang passport, ano? Canceled na. Canceled yung passport. Totoo ba yung may napanood ako sa video, sa TikTok, na may hinulugan siyang imbornal. Yung nagsasalita imbornal. Ay, sabi niya, ano kaya ang tunog nito? Napakagaling gumawa ng kalokohan ng mga nasa social media. Napanood din ng mga nanonood sa atin nyo, kaya natatawa din sila. Bachera. Ikaw na. Ako na ba? Ikaw na. Alas 6:35 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na babudiha, gising na ba kayo? Pinuweltahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III si Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Duterte sa pagkwestiyon sa pagkakatalaga sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya kahit siya ay 2-star general pa lamang. Ayon kay Torre, bagamat ginagalang niya ang opinyon ni Baste, dapat nitong balikan ang naging termino ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwento ng PNP Chief, nung panahon ng administrasyon ng Pangulong Digong, hinirang nito na unang PNP Chief ng kanyang administrasyon si Senator Bato de la Rosa na nooy 1-star general pa lamang, bagay na dapat anyang alalahanin ni Vice Mayor Baste. Ay
Suno! Tito Boy! Nako, sino kaya itong mga customs broker na to na nangongotong daw? Nangongotong daw kaya hinuli ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Nanguhuli pala talaga si Commissioner. Alam mo naman si Commissioner, medyo sariwa-sariwa ang hindi tinanggap yung resignation niya. Kaya sabi ni Commissioner. Parang biglang lumakas. Parang yung tuhod niya, nawala yung sakit. Nawala yung sakit. Yan ihimas-himas sa tuhod na gano'n nung mabalitang hindi tinanggap. Napatalon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay magandang morning sa mga taga-lalawigan ng Bataan. Marami pala tayong taga-subaybay sa lalawigan ng Bataan kay Governor Garcia at kay Congressman Abet Garcia, kumbachero. Merong ipinasa ang Kongreso, both houses of Congress, na panukala tungkol sa Metro Bataan Development Authority. Metro Bataan ha? Parang MMDA dito, no? Kompale, inihahanda na nila ang Bataan sa influx ng tao, ng mga investors at kung ano-ano pa. Dahil dito sa tulay na gagawin mula Cavite hanggang Maribeles. Maribeles ba yung bagsak ng kumpatyer? Basta sa Bataan. Napakalapit na nga naman ngayon ng Bataan sa Metro Manila at saka sa iba pang mga probinsya, especially sa Cavite, kapag na nagawa na itong tulay na to. Meron na palang naguhukay ng dagat yan ganun ba? So meron na. Ayos. Dapat talaga ganun. Meron ka naka-ready. Naka-ready ka na. Hindi yung pag-andyan na, saka ka ngayon mag-iisip na, dapat laparan ng kalsada. Dapat gumawa ng drainage system. So Metro, ang tawag Metro Bataan Development Authority. Ayun, parang MMDA. Parang MMDA ang... tama, dahil meron na rin namang NCAP dyan sa Bataan noon pa may nahuli na nga dyan may mga nahuli na ho dyan ng panahon ng merong NCAP. Doon sa highway nila na napalapad nila kasi yun Maganda kalsada na yun. Yung mula sa mula dito sa may dinalupihan. Yung mahabang kali na yun. Na ang lapad kung ilang lane yun Tama, parang Commonwealth na yun. Parang Commonwealth sa lapad. Kaya nga mukhang ang iintayin na lang ngayon yung transmittal nung proposed measure na to sa Malacanang. At ang pakiusap ng mga taga Bataan, Bataang Matamis, ay nawa ay pirmahan ng Pangulo para maging ganap na batas. Mayor Jopet, Mayor Jopet Inton, kumusta na po kayo dyan sa Hermosa? 6:44 ng umaga. Dalawang customs broker na umanay sangkot sa extortion activity at nambibiktima ng local freight forwarder ang inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Customs. Babae yung isa kinilala ang mga suspect sa alias na Wyatt at Lail. Na dinakip sa isang coffee shop sa Maynila. Parang babae. Babae pareho. Ayun Yung palang Wyatt ay hindi ba gatas yun? Gatas yun. Gumagawa ng gatas matapos ang entrapment operation. Ba't wala pang pangalan na Customs Commissioner Benvenido Rubio? Dapat pagka nangingikil at ako entrapment, pangalanan na ninyo yan. Ayon sa Bureau of Customs, tinangka ng dalawa na mangikil at hingan ang Otsuka Freight Forwarders
ng 1.9 million pesos bilang pampadulas. Ang birang mga babae ito para sa mas mabilis na transaksyon sa customs. Ayon kay Bureau of Customs CIIS Director Vern Enciso, ito yung pinakagwapo dyan sa CIIS eh. Sabi niya, subukan nyo lang, hindi ako gwapo, ako director dito. Nagreklamo ang biktima sa paghingi ng dalawang broker ng napakalaking pera, gayong nabigyan na niya ang mga ito ng kalahating milyong piso. Aba, tingnan mo yan ang sinasabi, hindi nakontento. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio nasasampahan ng kaukulang kaso ang dalawang customs broker. So kapag broker, hindi empleyado. Hindi empleyado ng customs, di ba? Yung mga broker mga third party yan eh. Kaya ang tawag sa kanila, bagamat yung pagiging broker kumbachero ay hindi madaling trabaho yan. Kaya nga may mga customs broker exam di ba? Para maging lisensyadong customs broker ka. Masalimuot kasi yung mga transaction dyan. Ngayon, kumbaga dapat matalino ka din. Hindi lang simpleng pag-aahente yan pag sinabing broker ka. Totoo yun. Kaya ito, sumobra naman ng talino ng dalawa. Sumobra, dalawang babae. Pampadulas ang hanap. Yun nga nagulat nga ako. Tanong mo si Het. Kababaeng tao. Kababaeng tao, yun ang hanap. Alas 6:47 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Butas o patay ang 4 na miyembro ng NPA sa isang enkwentro sa barangay Nagookan, Northern Samar. Tinatayang nasa 30 rebelde ang nakasagupan ng militar sa ikinasang operasyon kasunod ng natanggap na ulat ng mga otoridad hinggil sa mga armadong lalaki na nangingikil sa mga residente. Sa ngayon ay inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawing miyembro ng NPA. Maaari pa rin ituloy ng 20th Congress ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sakaling hindi ito matapos ng 19th Congress. Ito naman ang tugon ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa, sa mga pahayag na hindi maaaring ikasa ang impeachment ni VP Sara ngayon dahil patapos na ang sesyon ng 19th Congress. Paglilinaw ni Cayosa, maliwanag sa konstitusyon na ang Senado ay isang continuing body at hindi namamatay. Apila ni Cayosa, tigilan na sana ang pagpapalutang ng mga isyong teknikal na itinuturong sagabal sa pag-usad ng kaso dahil nakapagdudulot lamang ito ng pagkalito ng publiko. Itong impeachment court, this is not an administrative function, it is a quasi-judicial function. Ibang-iba ho ito. Meron silang sariling rules dito. Apo. May existing Senate rules. At nakasaad doon, pag sinimulan, araw-araw, tuloy-tuloy yan hanggat madesisyonan nila. So kung may bagong pagpasok ng mga senador, manunumpa lang sila at itutuloy din, babasahin nila yung records. Ganun ho yun. Yung mga pinapalabas sila, pinapalutang nilang technicality, wag na ho sana sapagkat mas lalong naguguluhan ng ating taong bayan. Ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang high-level meeting sa mga opisyal ng Department of Agriculture upang isulong ang mga batas para mapanatili ang 20 pesos kada kilong bigas na programa ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa pakikipagpulong kina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at Yusek Alvin John Balagbag, tinalakay nila ang legislative roadmap upang maging permanente at sustainable ang nasabing programa. Nangako si Romualdez na pakikilusin ang buong Kamara para gawing permanente ang nasabing programa at matiyak na mapababa ang presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin at masuportahan ang mga magsasaka at mamimili. Engineer Tony Nanggel sa Lakewood, 12 minutes bago ang alas 7 na umaga. Plano ni PNP Chief Nicolas Torre III na ipasara na ang mga police box at police community precincts na nagiging tambayan lang ng mga pulis. Naku, nadali mo, General Torre. Ayon kay Torre, yung mga pulis na nakatalaga sa police box at community precincts, nag-aantay lang ng mga taong magrereklamo na pwede namang matugunan sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Ayun. Sabi ni PNP Chief Torre, dapat ang mga pulis ay nasa kalsada. Ayan. Bukod dito, sinabi ni Torre na wala namang kagamitan
materyales at pasilidad para sa investigasyon sa police boxes at community precincts. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Subukan nga natin yan. Tawagan mo Mother. Sabi mo, sinasaktan ni Ara, si Yuel. Subukan natin. 91. Wala na bang 02 yan o number na sa cellphone? Sa cellphone yata. Sa cellphone? Kailangan pa ng 02. Try mo nga, Mother. Tapos pag may dumating dyan, interviewin natin dito. Kausapin natin na tama. Ayos. Sabihin mo, kung 5 minutes. Congratulations. Pagtawag mo, pagsagot, pagbaba, orasan natin. Kaya lang tatanungin doon, bakit nyo ba kami tinatawagan? Dapat merong inireklamo. Ayun, sige. Ano bang pwede mong... Sabi mo, ganito, pinagbuhatan ng kamay ni Ara, si Yuel. Sinasaktan ka mo. Merong nananakit ka mo dito. Sino? Si Ara, isang babae. Isang babae. Sinasaktan yung si Yuel Reyes-Zubel. Reyes-Zubel namin. Kayaman-yamang tao sinasaktan. 911, sinusubukan. Nagre-ring. Sabi ni Mother. Tingnan natin. Pwede ba nating i-air yan? Oo. I-air yan? Yung sasagot. Yung sasagot. Pwede ba nating ipats yan? Ipats? Hello? Hello? Hello sir, magandang umaga. Ay, magandang umaga po ito. Magandang umaga po. Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Katunying. Opo. Morning. Nakalive tayo. Nakalive po tayo. Sinusubukan lang namin kung gumagana yung 911. Kung may sumasagot. Ilang ring po bago ko kayo nasagot. Ilang ring ba, Mother? Isang ring lang. Isang ring lang, sumagot kagad kayo. Aba. Magaling naman. Thank you, sir. Po, sinusubukan lang namin. So, pag tumawag po kami sa inyo, halimbawa po, may krimen kaming nakita o kaya may irereklamo kami, ano po gagawin ninyo, ma'am? Ganito, sir. Pagka may na-receive po kaming krimen o ano pa man, sir, kung kailangan po na ambulance ng fire truck, immediately po nire-relay po namin ito sa authorities na nararapat. So hindi lang police, pati pala bombero. Yes, sir, bombero. At pati ambulansya. Galing. Ito po ba ay DILG, ganon? Yung 911? Ano yes, ba? Sir. So, kayo po ay nasa iisang lugar lang at kahit saan parte ng Pilipinas yung nagrereklamo, pwede pong ma-actionan po ninyo? Yes, sir. Nationwide po ang 911, sir. Kagaling. So, ilang minuto po ang response time na Ayun required? po kay Chief PNP, 5 minutes, sir. Ayon sa kanya yon. Ayon sa kanya. Yung sa inyo po, yung ayon sa inyo, yung actual. Yung actual. Yun din po ang halimbawa, police, Ayan po namin, sir, yung ni Chief PNP. Dapat within 5 minutes. Within 5 minutes. Andyan na yung, halimbawa, police nga yung kailangan mag-responde. Meron na po bang, mula po nung naging Chief PNP siya, meron na bang mga incidents na tumawag sa inyo at nakarating naman kayo within 5 minutes? Hello, ma'am? Opo. Meron po. Sir, ipasa kita dun sa ship supervisor na. Andyan ba? Andyan ba? Ano ba pangalan nyo? Para naman pwede kayong bumati sa mga fans nyo. Pasensya na, sir. Hindi pwede. Sige po. Sige, yung supervisor. Sige po. Sige po. Salamat, sir. Ay, thank you po. Sige po. Maraming salamat po. Andali lang po. Sige po. Ayan ha. Tinan nyo. Sinubukan natin yung 911. Sumagot. Sumagot ka agad. Hello. Nakailang ring lang, Mother? Sandali lang daw eh. Hindi na nga naalala ni Mother sa sobrang bilis. Sobrang bilis. Apat na ring. Ito. Hello, sir. Si sir. Ayan na. Sir, good morning po, sir. Si Katunying po. At saka si Ka Jerry. Oo. Sir, pasensya ka na ha. Kasi we're not allowed to give any regarding dito sa operation. Ganun po. Number. Ay, wala pong problema.
Wala akong problema at sinubukan lang namin at mabilis naman kayo sumagot. Ang importante, may sumasagot at meron pong magre-responde sa ating pong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Pero, hindi pwedeng, may mga prank calls pa rin ba kayong natatanggap? Actually, sir, sa statistics, marami po. Marami pa rin? Anong klaseng prank calls, sir? Sir Katunying, Sir Jerry Baham, napasensya po. Okay lang po. Pero na gusto ko po kayong sagutin kaso wala akong problema. Saka nakakaabala rin kami. Alam namin yung baka may mga tumatawag sa inyo na emergency. Salamat po. Thank you so much po. At mabuhay po ang mga taga 911. Thank you. Thank you, sir. Salamat, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yun ang mainam. Yung may sasagot ka agad, hindi yung dial ka ng dial walang sasagot. Hindi na natin siguro pwedeng maganda sana yung no? Yung kaya lang ayaw daw tanggapin ni Yuel na siya yung sinasaktan si Kyle na lang, si Kyle. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Swertehin kayo. Ayun. Webes na Webes, no? Nakikinig ka lang, biglang may lalapit sa'yo. May magbibigay sa'yo ng pera. Sangka pa. Saan ka makakapulot ng kahit maglakad ka mula Apari hanggang Hulo ng 1,000 piso, may kasama pang naimbag na bigas. Ayun, may t-shirt pa. Yan sa Makati si Sherwin Alfaro. Ito naman si Edniel Parosa, nanginginain ng dilis doon sa West Philippine Sea. Puro dilis na lang ba nahuhuli doon? Nahuhuling malaki-laking isda dyan. Alamin nga natin ang balita mula kay Edniel Parosa na nando doon sa karagatan na bahagi po ng Pilipinas pero inaangkin hindi lang po ng China kundi ng iba pang bansa gaya ng Vietnam. RH52 Edniel Parosa, kami Edniel! At Pugat Island sa loob ng West Philippine Sea. Pero mula sa laot, tanaw na ang pinagkaiba ng development sa dalawang lugar. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, may nakaistasyong mga sundalong Pinoy sa Parola na isa sa siyam na maritime features ng bansa sa WPS. Pero ang katapat lamang nitong isla, bagamat nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, tuluyan ang tinayuan ng pasilidad ng mga tauhan ng Vietnam. Nakikita sa kuha ng DZRH News, ang naglalakihang infrastrukturang ang isa pa nga ay kahawig ng isang air surveillance radar. Sabi ni Colonel Joel Bonavente, Deputy Commander for Marine Operations ng Western Naval Command, payapa naman ang relasyon ng dalawang pwersa. Sa katunayan, regular kong ilarawan ni Bonavente ang ugnayan at pagbisita nito sa isa't isa. We have some friendly games. We have some cultural show, exchange ideas and views. Malayo ito sa sitwasyon sa Pag-asa Island at Chinese Artificial Island na Subi Reef na kahit pasok sa territorial 12 nautical miles ang distansya, madalas kung magpalitan ng radio challenge at may malalapit na mga barko. Yes. Exactly po. Pwede po mag-exist without any tension or anything. Nagsimulang okupahin ng Vietnam ang Pugat Island ilang dekada bago pa man may panalo ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award para kilalanin ang karapatan nito sa 200 nautical mile EEZ. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, Kuyang RV Victorino, maganda morning. Maganda morning. Kuyang Chris Nulod, na lagi raw nakatutok at lalo siyang sumasaya. Aba. Kapag siya ay nakikinig sa 2x2. Dapat lang. At, siya ay andyan sa San Diego.
San Diego, Lian, Batangas. Ate Hema Hoya ng Cavite, maganda morning. Si Kuyang RJ Panaligan kahit na nagpo-problema kung ngiti pa rin lagi. Tama yan. Tama yan, Kuya Engineer RJ Panaligan. Kapag ka ikaw ay when you're down and troubled and you need a helping hand. Parang kantay. Kantaya tayo na. When you're down and trouble. And you need a helping hand. Parang lalo nakakalungkot. Parang nakakalungkot lalo yung pampasaya natin. Magandang morning kay Engineer Aris Ramos at kay Kuyang Obet Imperio. Oras po natin 7:05 ng umaga. Sa komentaryo 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Direk. 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Senator Bato, promotor ng resolusyon para i-dismiss ang kasong impeachment laban kay VP Sara. 8 oras na duties ng mga polis ipatutupad ni General Torre. Dating Congressman Arnulfo Teves babasahan ngayon ng sakdal. Seguridad ng dating kongresista tiniyak ng NBI. Footbridge sa Kamuning, Quezon City, pinagigiba ni Pangulong Bongbong Marcos. 5 patay kabilang ang isang sanggol sa sunog sa Pasig. At 3 negosyante ng kambing sa Batangas na 3 linggo nang nawawala, natagpo ang patay sa Maguindanao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang bago lang sa detalye ng ating mga balita. Mamigay tayo ng pera. May nanalo na. Sa Barangay San Antonio, Makati, Sherwin, go, go, go! Jerry, at eto, hindi na napakali doon sa bahay. Kanina, di ba, sabi nyo kanina na makikinig ka na nasa bahay ka. Eto, pit-pit yung kanyang radyo, sakay ng kanyang bisikleta. Yan ha. Tumakbo itong si tatay dito sa may bahagi nitong Barangay San Antonio, Makati. Sa Bito Cruz, Taga Bito Cruz. Taga Bito Cruz, Maynila. Lungsod ng Maynila. Tumawid from lungsod ng Maynila, pumunta dito sa may bahagi nitong San Antonio, Makati. Ganon. Para makakuha ng premyo. Aba, nadali niya yung mga taga sabi siguro ng mga taga Makati. Mga taga Makati, hindi namin kailangan, dami namin pera dito. Hindi, nung mapakinggan niya, ay nandun pa siya sa Bito Cruz. Okay, Bito Cruz. Pero taga Bito Cruz talaga kayo, kuya? Opo, yung pabahay doon, Ang pabahay? Pabahay doon, Oo. Tapos nung narinig nyo, sikad kagad, At hindi. Tumakbala ako dito. Talaga, ha? Yan ang dapat gayahin ng mga taga Canlubang, Laguna at saka ng mga taga Owas, Bicol. Pero wala kayong ibang lakad dyan, tatay? Wala po.
Sinadya nyo lang talaga si Sherwin. Oo, lagi na ako nag-aabang eh. Aba, talagang... Ganyan na ako. Ayos. Ulit, ang pangalan ni tatay, ano ang pangalan ninyo? Alfredo Mangaban. Alfredo Mangaban. Ayan, dahil sa... Ano ang hanap buhay ninyo, Tatay Alfredo? Wala ako, ano na ako eh. Retired na ako, 73 na po ako. Aba, hindi halata. Hindi halata. Hindi halata. Ano kayo dati? 72 lang. Ano trabaho nyo dati? Dati ako sa aircon, no? Gumagawa. Aircon technician. Technician ng aircon. Bubukin ng malamig. Siya sila siguro naglilinis, nagpapalit ng naglalagay ng freon. Parang malakas pa kayo Parang kaya nyo pang maging aircon technician Magkano po ba ang linis ng aircon sa inyo? Magkano linis ng 1,000. 1,000. Bigyan mo na 1,000. Bigyan mo na 1,000. Eto, meron kang 1,000 pesos. Yan, magpapalinis po si Katon. Magpapalinis kami ng aircon, Unang bayad na yan. Pero dito, wala ka nang lilinisin. Yung pakikinig mo lang, may 1,000 pesos ka na kagad, Tatay Alfredo. At syempre, hindi lang yan. Peterdan pa natin yan ng DZRH Grocery. Yan, para sa'yo. Salamat to. Anthony Zaberna. Yes, sir. Teka muna, gaano kalayo yung Sherwin, yung binisikleta niya na yan? Gaano kalayo? Gaano kalayo yung binisikleta nyo? Sino mga isang kilometro? mga isang kilometro. Malapit lang. Malapit lang dyan. Tumawid. Hindi naman binigay yung street natin kaninang umaga dyan sa Magandang Umaga Pilipinas. Pero nagulat kami. Nasa lubong namin dito sa may Lumbayaw. Si tatay. Makita kami sa may kanto ng St. Paul. Ayun na. Sabi niya, ito na, swerte niya. Gano'n nakatagal na nag-aabang si tatay? Matagal na ho. Talaga naman. Ano pa ni Joe Tarok. Tagal na pala nag-aabang. Dagdagan mo pa ng 1,000 yan, Sherwin. Dagdagan pa natin ang 1,000 gawin. 1,000 pa. Ayan. Talaga naman. Siyempre, salamat to sa pagdagdag niyo ng Maraming salamat to. Matindi. Tinan mo nga naman. Oy, ito mo, nakadala yung kaagad, Bagong-bago pa yung pera. Ang radyo, di ba? Ang laki ng benepisyo makukuha mo. Mananalo ka pa ng pera. At syempre, may katerno pa yan na naimbag na bigas ng DZRH. Napakasarap yan, iluto. Salamat to, Jerry Daba, sa DZRH. Ayun, Number one. Kayo po number 1 dahil pinagpawisan kayo sa kahabol sa amin kanina sa inyong bisikleta. Ito, papalitan po namin t-shirt nyo ng napakaputi. Yun. Hindi ko bukas na DZRH t-shirt. Yan para sa inyo, tatay. Salamat to sa DZRH, sa Anthony Zaberna, Jerry Ba. Thank you po. Lagi lang kayo. Basta lagi kayo makikinig. Tapos sasabihin sa mga kapitbahay nyo, tinan nyo, ako nakikinig ako lagi. Kaya ako'y nakabiyaya sa DZRH. Thank you po, Tatay Alfredo. Thank you po. Jerry Ba, maraming salamat to. Ayan, salamat din sa inyong pakikinig. Ikayatin yung mga kapitbahay nyo makinig. Po, nakikinig ako. Sinasabi ko, may kalaban nga ako. May kalaban, ha? Wala ka, sabi niya, wala ka. Wala ka, ako kamo, meron ako nito. Thank you, tatay, thank you. May kalaban pa pala to. May mga kalaban. Nais manalo ng 1,000 pesos. May kalaban, ha? May kalaban din. Wala kayo ngayon. Baka kayo susunod nating winner sa DZRH Matakas. Promo Aris number 6, Sherwin Baba Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Tatay Alfredo Mangaban, thank you. At sa mga sumusubaybay sa DZRH, malay nyo, kayo na ang susunod na pupuntahan ng ating malakas agent Sherwin Alfaro. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nakatakda ngayong araw ang arraignment sa isa sa mga kaso ng ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa Manila RTC Branch 12. Kasabay nito, tiniyak po ng NBI ang kaligtasan ni Congressman Teves habang nasa kanilang kustodiya.
At kaugnay niyan ay nakasubaybay si RH15 Giselle Ricafort sa pagbibiyahe kay Congressman. Parang pangit pakinggan, ano? Ibinyahe. Ibinyahe. Sa paglalakbay na lang. Sa paglalakbay nitong si Teves mula sa Muntinlupa papunta sa Maynila. RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa Jerry, ating anumang minuto mula ngayon, ibabiyahin na itong si dating Congressman Arnie Teves Jr. mula sa detention facility ng National Bureau of Investigation dito sa Bilibid, sa Muntinlupa City, patungo nga sa Manila Regional Trial Court Branch 12 para sa kanyang arraignment. Sabi sa DZRH ni NBI Director, wala silang natanggap na court order kaugnay sa hiling ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio na sa Zoom na lamang dumupo yung kanyang kliyente para sa arraignment at para sa kaso ng firearms and explosives. Sinabi na rin ni Atty. Topacio nang ipalagay ngayon yung na pag-on ng Teves sa arraignment mamayang 8:30 a.m. Siniguro naman ng NBI Director yung seguridad ng pagbiyahe kay Teves at escortan daw yung exiled congressman ng mga tauhan mula sa NBI Security Management Division at NBI Special Task Force. Dahil nung pag-death kay Teves dito sa New Bilibid Prison, inaasahan na nakasuot din mamaya yung dating mambabatas ng bulletproof na vest at Kevlar helmet at ibabiyahe siya sakay ng group vehicle NBI mula dito sa Bilibid. Una ng Bureau ng Implementasyon ng Commitment Order mula sa korte na nagpapalipat naman sa dating mambabatas sa Manila City Jail mula sa detention facility ng NBI. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Pangunahing balita. Si Senator Ping Lacson, Senator-elect Ping Lacson ay nag-post kumbatsero. Ang sabi niya, nanood kasi siya nung debate ng Senado, ng mga senador sa plenaryo tungkol sa jurisdictional issue ng impeachment trial. At sabi nitong Senator Ping sa kanyang post, watching the June 2 Senate plenary debate between Minority Leader Coco Pimentel and Majority Leader Francis Tolentino on the jurisdictional issue involving the impeachment trial of VP Sara Duterte is not only educational and informative but very inspiring and motivational. Isip-isipin mo nga naman, si Senator Coco Pimentel, bar-top notcher. Itong si Senator Francis Tolentino, isang paham din sa batas. Nagpakadalubhasa din sa batas, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kaya ang sabi ni Senator Ping, it is unfortunate that the two distinguished gentlemen will no longer be members of the 20th Congress when it opens on July 28, 2025. Nanghihinayang siya, kumbatsero. Dahil sa ang kailangan talaga sa August chamber, ay sabi nga, sa halls of Congress, yung mga may mapipiga ka man lang na karunungan. Hindi buskahan lang. Tama. Hindi buskahan. Kaya itong Senator Ping, may mapupulot may mapupulot. Kaya nga, kausapin natin yung isa sa binabanggit ni Senator Ping Lacson. Senator Coco Pimentel, ang ating Senate Minority Leader. Mr. Senator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katanying and Ka Jerry at sa lahat ng nakikinig po sa atin. Magandang umaga, may buntag na imbag na bigat. Opo, una-una, ano po reaksyon nyo sa binasa namin na post ni Senator Ping Lacson po? Ay, nagpapasalamat po tayo sa kanya. At least merong nakinig. at merong nakinig at sa tingin niya makabuluhan yung aming exchanges, yung pagpalitan ng mga ideya. Actually po, sa totoo lang, ako matagal din akong nag-cover ng House kumbatsero at saka ng Senado. Nakakamiss Nakakamiss
yung bang mga debate nung Nene Pimentel, Franklin Drilon, kasi medyo bata, Blas Ople nung araw pa. At sa House naman, nandiyan sila Joker Arroyo, di ba, mga Bobby Tanyada. Well, anyway, mukhang maraming makakamiss sa mga ganong klase ng mga diskurso, Senator Pimentel. Well, sa darating na mga panahon, sa next few days, mukhang meron pang mga part 2 yan. Okay. Ganun po. bago kami tuluyang magpaalam sa Senado. Mga ilang araw na lang natitira sa 19th Congress. Kaya may tanong po, Senator Pimentel, itong Philippine Star Can Senate junk VP impeachment trial? Ano po ba ang sagot nyo doon? Ang meaning siguro nung junk parang dali-dali niyang i-dismiss. Yes. Parang idiretso, kunyari nakasulat sa papel ang impeachment, ididiretso na niya sa basurahan. Parang gano'n. Kaya nga junk ang ginamit. Siyempre hindi po pwede yun kasi nga ang parati ko nga ang posisyon, kailangan kami mag-comply sa utos ng konstitusyon. Kahit Senado kami, kahit ang feeling namin elected kami nationwide, ang mandato namin nationwide, ganun din naman yung konstitusyon, aprobado ng taong bayan yan. Kaya kung mayroong utos dyan na ang kausap ay Senado, kailangan sundin ng Senado. Sige, so ano yung utos pagdating sa impeachment? Ang sinabi ng konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay, so sino kausap? Senado. Di ba? Senado. But by the Senate O Senate, anong gagawin ninyo? Trial. Yung impeachment, may trial ninyo. So, litisin ninyo. I-hearing ninyo. I-tackle ninyo bilang isang korte. Kasi nga, kaya nga, trial ang ginamit na salita Wala, hindi naman nagta-trial ang halos hindi korte. Kailangan korte ka Tapos anong sabi? Shall. Utos ito. Shall Forthwith. Ano ibig sabihin nun? Agad-agad. Agad-agad ninyo. Agad-agad. Agad-agad ba ang pagtapon ng papel sa basurahan? Hindi. Anong dapat dalian ninyo? Yung trial. Paglilitis. Trial ang paglilitis. Ituloy, proceed, ituloy ang trial. So, sa aking palagay, kung mapapansin natin iniisa-isa natin yung mga salita, walang komplikadong English word doon except si forthwith. Okay? Si forthwith. Pagka tignan mo yung diksyonaryo, buksan mo, synonym lang pala ito ng immediately. Ano lang mas malalim. Siguro may dagdag na kahulugan, pero ibig sabihin nun, basically, immediately, malalim na immediately, yung importanteng apurahin, dahil sa importante siya, immediately, apurahin, dali-dalian nyo, agad-agad. So mukhang nahimay na natin. Yan na lang yung basis ng argumento na hindi pwede na mas dalian mo para itapon sa basura. Ang sabi ng konstitusyon, kasi ikaw, tao ka na na individual ka na na nagde-decide na bilisan ko ito, itapon ko sa basurahan. Pero that is your thinking ng tao. Pero ano bang thinking ng konstitusyon na dapat mong sundin ang dalian mo ang trial? Opo, kaya lang naman din nagkakaroon ng mga ganyang dagdag din na usapin, Senator, dahil sa wala na ngang panahon. Parang ang sinasabi, kahit paanong apura ang gawin natin, kapos na sa panahon. So yung hong panahon na wala na, tapos tatawid sa kabila, sa 20th Congress, ano hong posisyon ninyo doon? Pwede bang tumawid talaga ang impeachment trial sa 20th Congress? Wala nang, tama naman yun, wala nang, na short na kami sa oras. Bakit kami short sa oras? Kasi una sa lahat, hindi kami sumunod dun sa trial by the Senate shall forthwith proceed. Kasi kung sumunod kami doon, Pebrero pa sana 2025 nagka-trial na. Okay? Or inumpisahan na yung impeachment, and then Marso nagta-trial na. Okay.
kaya kami ngayon nauwi sa isang debate kung pwede bang tumawid or crossover, tumawid yung impeachment na na-file sa Senado sa 19th Congress. Kung hindi niya ito matapos, pwede bang manahin ng ipasa sa Senado ng 20th Congress? Ang sagot ko naman dyan, ang ginamit ko naman na analohiya ang court system natin. Court, kasi nga trial. Pag ginamit ng trial, ibig sabihin yun, ang nature ng body hindi gagawa ng batas, hindi parang korte. Parang husgado. Husgado or korte. Sa korte, kahit nagpalit ng membership o nagpalit man ng judge o nagpalit ng membership yung 3 justices o 15 justices, tuloy pa rin yung kaso. Hindi nare-reset yung caseload ng korte, tuloy-tuloy yan. So yun ang ginagamit kong analogy na madali lang sagutin yung kung pwede bang tumawid. Siyempre pwedeng tumawid kasi sa korte nga ganyan ginagawa. I-trial naman ito. Tapos sasabihin ng iba, bakit ba pwede na kahit nagbago ang judge or member ng korte, bakit tuloy pa rin yung kaso? Noong unang panahon na hindi pa siguro recorded yung mga korte, siyempre nakikinig yung judge. Pag palitan yung judge, yung bago, wala na siyang alam, hindi naman niya narinig yung testimonya Pero na tayo ngayon court of record na lahat. Recorded na lahat. Hindi nga lang nakasulat na recording may video recording pa ngayon. Correct. Bago na yan, video na. Tapos alam nyo ba na ang isang qualification bago ka makatakbo bilang senador able to read and write. Diba? So walang problema na nagbabago ang komposisyon kasi nakasulat naman lahat yan. May transcript lahat yan, may video na lahat yan. So hahabol na lang yung bagong miyembro, magbabasa na lang siya. Hahabol siya sa status ng kaso. So there is really no problem. Para sa akin napakadaling sagutin yung mga side issues na rineraise ngayon, samantalang hindi pa rin nag-uumpisa ang impeachment case. Yung po bang nabanggit nyo kanina, dapat nga hindi tayo umabot sa ganitong sitwasyon na walang-wala na tayong oras. Dapat Pebrero, inumpisa, Marso, nagtatrial na. Bakit nga ba umabot sa ganun? Was it deliberate? Meron bang, sabi nga nung akbayan, natatakot ba si Senator Chis Escudero kay Sara Duterte? What's your take on that? Well, ayoko namang patulan na yon. Pero ang gusto ko sabihin, ginamitan naman ako ng nung February, ginamitan naman ako ng technical issue, technical answer. Ang sagot hindi tayo nakasesyon Kasi February 5 nag-break kami, di ba? Hindi tayo nakasesyon paano tayo magdedesisyon to convene into a court? Kaya nga ang sagot ko noon, hindi naman sinabi ng Constitution na kailangan nakasession ka as a legislative body kasi Article 6 yun Ang Senate being an impeachment court, nandun naman sa Article 11 ng Constitution. So kausap tayo ng Constitution sa Article 11, usap ang Senado bilang court. Hindi bilang isang legislative body. Hindi bilang isang legislative body. Kaya sabi ko, hindi kailangan nakasession tayo as a legislative body. You can call, sa SP can call a session as a court. Tawagin niya kami mga senador, kahit naka-break kami as a legislative body, tawagin niya kami as a court. Yun yung sagot ko sa kanyang technical response na hindi tayo pwede mag-convene as a court kasi hindi tayo naka-legislative session. Pwede namang ihiwalay. Dapat naman actually ihiwalay yung dalawa kasi nga ito na lang din para malaman ng ating mga kababayan, Article 6 of the Constitution, ang Senado binabanggit doon bilang legislative body. Bakit ba biglang naging impeachment court ang Senado? Hindi dahil sa Article 6 dahil merong
separate na article, Article 11 sa on the accountability of public officers na nandun sa Article 11 ng Constitution. Ang kausap naman din niya ng Constitution doon ang Senado. Ang sinabi niya, kayo ang may kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa mga impeachment. Kayo ang impeachment court. Iba yun, hiwalay na hiwalay. Sinadya ba yun ng mga nagsulat ng Constitution? Siyempre, sinadya nila yun. Opo, ito po yung paano dapat tratuhin ng Senado as a body. Ito pong draft resolution na mukhang sinulat at inamin naman ni Senator Bato de la Rosa na ang tawag nga niya de facto dismissal ng impeachment articles. Dapat hindi pa tratuhin kasi nga ni draft lang talaga yan Draft ni walang pirma, ni hindi naman wala ring caucus, wala nothing. Nothing. So alam mo naman, ang respetuhin ko naman ang karapatan ng lahat na mag-float ng kahit anong idea. Pero yung estado nung nakikita kong iniikot sa social media na preso, ni walang pirma yun, kahit aminin ng isang senador na galing yun sa kanyang staff. Ano lang po yun, I mean, dapat hindi pa officially itaken ng Senado, hindi pa dapat namin pag-aksayahan ng official time. Official time. Wala muna kasi pero ginawa lang po ng staff yun, baka hindi pa nga pumasa sa principal niya, hindi pa nga pinirmahan ng boss niya Pero kung sakaling magkaroon talaga ng ganon na Senator Coco na i-file at papirmahan at makakuha ng majority, ay kailangan pagdebatihan naman yun kasi marami naman siguro sa amin, hindi lang siguro ako na totally disagree doon sa kung ano man nakasulat doon. Si Senator Risa Ontiveros, sure ako totally disagree at ako naniniwala na hindi lang kaming dalawa. Sa tingin ko mas marami naman sa dalawa. Last point na lang, assuming na makatawid dahil nga merong dalawang opinion diyan na hindi pwedeng tumawid at makakatawid. Kung tumawid po sa 20th Congress, ito pong impeachment trial kay VP Sara, pero sigurado na ba, nagbilangan. Bago pa yung full-blown trial, magbilangan. Ito naman yung for acquittal, ito naman yung for conviction. Kumbaga, nagbilang, alam na natin kung anong magiging itsura ng botohan. At sigurado naman na maraming kakampi si VP Sara. Dapat pa bang ituloy ang process na yan at nang makaiwas na o hindi na para makaiwas na sa gastos, effort at panahon din ng ating mga kababayan at ng Senado? Parehas pa rin yung Constitution It's the same constitutional provision na binasa ko o binanggit ko kanina. Trial by the Senate shall forthwith proceed. So kung ang pagkaintindi ko doon, obligasyon namin umpisahan niyo yung trial, same thing din sa 20th Congress Senate, ang aking, since hindi na ako member doon, so parang payo na lang o advice, ganon din yung obligasyon nila. Trial shall forthwith proceed. Pero ang gusto ko siguro i-emphasize ngayon, hindi naman sinabi doon trial by the Senate shall forthwith proceed and a guilty verdict must follow. Wala doon Hindi kailangan guilty. Pwedeng not guilty. So, ang pag-decide ng guilty at pag-decide ng not guilty ay hindi unconstitutional. Pero what is unconstitutional is kung hindi ka mag-trial. Ayun. So dapat umpisahan ng trial at tapusin ang trial. Correct. Sabi kasi doon, the sole power to try and decide the case. So, i-trial nyo, pero hindi lang yung trial na nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Ang purpose ng trial, para mag-desisyon kayo. At hindi kayo pinipilit na i-guilty ninyo. Pwedeng i-not guilty. Pwede kasi naman, kasi tignan, ito na lang, last point na lang. Tignan mo yung official na, kunyari, pinailan na ng impeachment case sa Senado. Ang tawag na sa kanya, impeach official. Impeach, therefore, pagbigyan nyo rin siya sa trial so that
kung makakuha siya ng not guilty, dinalinis din niya yung reputasyon niya. Oo. Para sa kanya din. Para sa kanya in the long run. Para sa kanya din. Yun ang proseso. Kaya lang, yun nga, malungkot nga, Senator, dahil hindi na kayo kasama. Kung sakasakali mang may matuloy na trial, ang tanong ko tapos na ho ba yung proseso dyan sa Marikina? Doon sa pagtakbo ninyo? Hindi pa po. Pagdating po doon sa District 1 Congressman na Marikina, suspended pa po yung proclamation doon. Hanggang ngayon wala pa lang pending pa sa COMELEC po. Pending pa. At least merong yung pala status nun. Wala pang napoproklamang panalo. Dahil sa issue ng residency ni Marcy. Opo. Parang kasi kung may mga issue sa mga residency, qualification as a candidate, ano po yun, material misrepresentation, bumabagsak yun sa ground na yun sa election code. So, ipagdasal na lang natin na yung tamang decision ang lumabas po dyan sa kaso sa COMELEC. Sa COMELEC at saka sa Senado. Okay. Senator Coco Pimentel, maraming salamat po for taking our call at salamat po sa discussion to. Thank you. Magandang umaga po. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Pangunahing balita. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time, may patay. Nako. Patay si chairman. Saan yan? Sa isang barangay sa Pili, Camarines Sur. RH18, Ruel Saldico. Karin Ruel. Katunjing ka Jerry, nakabulagta at nadugan pa sa mga oras nito na habang iniimbestiga ng PNP Soco ang barangay chairman ng Barangay San Juan sa Pili, Camarines Sur na kung saan ito ay barilin. Isang oras makalipas ngayong umagang ito sa mismong labas ng palengke at si chairman ay nagtinda ng karne at bigla na lang nilapitan ng mga riding and tandem. Sa mga oras ngayon ay nakatakas sumano ang mga suspect at patuloy ang ginawang investigasyon ng PNP Soco sa Barangay San Juan, dito naman sa bayan ng Pili, Dalawigan ng Camarines Sur. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Malapit na ang barangay election. Kung hindi mapopospone, kumbatsero, December ay barangay at SK elections. December, tama. Ang alam naman ninyo, ang barangay election mas kanyan. Mas madugo kaysa sa iba pang mga halalan dahil intense yung labanan. Oo nga. Iba dyan. Siguro ito, ngayon pa lang, meron ng may ganyang mga pangyayari na. Naalala mo yung sa Cavite isang beses may flag racing. Tapos nilapitan na lang, pinutukan. Nako, grabe ano. Tandaan po nyo, ang barangay election, ang barangay ay isang apolitical body. Dapat. Oo. Dati nga hindi naman masyadong iniintindi ang paghahalal ng hindi ganoon kabigat dati. Hindi ganoon kabigat. Pero ngayon matindi kasi may involved na pera na, kumbatsero Ang laki na ng mga ira ng mga barangay ngayon. Ang laki na ng share sa real property taxes ng barangay ngayon. Kaya maraming mga barangay, ang barangay officials, ang ayaw nang umalis. Ayaw nang umalis. At yung iba na mga hindi pa nakakatikim, gustong-gusto na. Ayun. Oo. Paano naman kami? Ayun. Kami naman. Sabi na, nako, nanang ko po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:45 ng umaga, 5 ang patay sa sunog na sumiklab sa isang residential building sa Barangay Buting, Pasig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa nasawi ang isang taong gulang na sanggol na natagpuan sa ground floor ng gusali habang na-recover naman
ang bangkay ng kanyang ina at 11 taong gulang na kapatid sa second floor. Patay din ang padre de pamilya na hinihinalang na suffocate makaraang magtago sa banyo sa ika-4 na palapag ng 5-story building sa E. Mendoza Street. 11 pamilya ang naapektuhan sa sunog na nagsimula pasado alas 10 ng gabi habang naapula rin ito kaagad at umabot lamang sa unang alarma. Isip-isipin mo, first alarm lang, 5 patay. Grabe. Sus Mariano Kaindo. Saan yan? Sa Pasig, sa Buting, Sa kumbachero. Buting, Pasig. Kaugnay niyan, may follow-up report si RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Jerry Katunying, galing tayo doon sa mismong pinangyari ng sunog. Talagang napakasikip at papasok yung mga iskinita. Pero ang minala, yung dalawang pamilya, 5 individual lang namatay. Kung saan ay wala pa yung kanilang mga pamilya at kasalukuyan, nandoon sila sa funeral home. Habang itong tinatayang nasa 18 na family at 52 individual, andito ngayon sa covered court. Katabi ko si Kagawad Nido Mendez. Kagawad, live tayo sa 2x2 kay Jared Katunying. Kumusta po yung mga nasunugan dito ngayon sa inyong lugar sa Barangay Buting sa Pasig? So far sa ngayon, nasa mabuti naman silang kalagayan at talagang ang buong barangay council ay nakasuporta para sa mga nasunugan. Lahat ng pangangailangan nila, tinatanong namin kung ano ang kailangan nila, awa naman ng Diyos. Nagpapasalamat sila at may ganito sa Buting. Yung namatay, ilang pamilya po yun? Bali, 2 pamilya po yung 2 pamilya. At yung mag-ina, yun yung may kasamang isang sanggol na 1 taon. Yes, sir. Kanina binanggit po yung sanggol natagpuan sa ground floor habang yung magulang nito nasa second floor. Ano po sa tingin nyo ang nangyari? Sa tingin ko siguro kasama na yung panic dyan. Pero nasa ground floor po yung bata, nahulog. Mukhang nahulog po yung bata. Nako. Edwin, anong tingin nila bakit ganon karami ang namatay na hindi nagising o hindi kagad nakalabas? Ang aga pa Anong oras ba? Anong oras ba nangyari yan? Si Kagawad. Sa tingin po namin kasi nag-umpisa yan sa itaas. 4th floor. Sa 4th floor. 4th floor, Bali, nakulong sila doon, na-suffocate sa yun. Talagang hindi na nakababa yung iba. Anong oras yun, yung sunog? Anong oras? Mga 10:30 ng gabi po. 10:30 ng gabi. Yung iba, maaga pa para sa marami nating kababayan, ng 10:30, hindi pa tulog. Hindi pa tulog. Yung nakitang mag-ina sa second floor, Jerry Katunying, yun yung nakatira sa 4th floor. So siguro, ayon sa Bureau of Protection, tinangka nilang bumaba. Pero inaabot, hindi na makalabas hanggang sa second floor. Siguro, inala nila yung bata na nasa ground floor. Baka yung last option baka hinagis. Pero hindi pinalag. Hindi nasalo. Magkahiwalay. Wala sumalo at dahil malakas na rin yung apoy. Kaya ngayon wala pa yung kanilang mga pamilya ka, Jerry. Wala pa tayong makausap. At inaantay, nasa Laguna pa raw. Kaya, pero ang kagandaan nito, yung mga biktima, itong mga ibang nadamay dito, ay dito sa Barangay Court at binibigyan ng mga pagkain at inasahan ngayong araw. Darating dito si Amir Soto para tignan yung sitwasyon at mga tulong na dapat ibigay ng Pasig government. So yung ating update wala pa rin dito sa Pasig, kaugnay pa rin sa naganap na sunog dito sa Barangay Puting. RH23 Edwin Duque nagulat sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala, day of mourning naman ngayon sa Calatagan, Batangas. Ito'y bilang pagluluksa naman sa pagkasawi ng 3 negosyante ng kambing na residente ng lalawigan na pinatay sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga ito sina John Luis Olarte, 23 anyos, Jerry Ortega, 32, at Ronald Alumno, 37 anyos. Bago ito, 23 araw na napaulat na nawawala ang 3 at natagpo ang nakabaon ng mga bangkay sa barangay Nabundas, Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao. Sa inisyal na investigasyon, may kausap o ka-deal ang mga biktima sa bahagi ng Maguindanao, kaya sila nagpunta sa lugar. Patuloy ang pagtugis na ginagawa ng mga otoridad sa mga suspect. Pinagigiba ng Pangulong Bongbong Marcos ang malabundok sa taas na footbridge sa Quezon City na tinaguriang Mount Kamuning
dahil sa sobrang tarik. Mount Kamuning. Ito yung pinag-uusapan natin ni Secretary Vince Dizon Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo kasama si DOTR Secretary Vince Dizon, ipinag-utos nitong palitan ng mas maayos at ligtas na tawiran ang naturang footbridge. Plano naman ang kalihim na palitan ito na mas mababang elevation na may mga elevator at direktang konektado sa GMA Kamuning EDSA Busway Station. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon ng footbridge ngayon taon. Gagawing 8 oras na lamang ang daily duty ng mga pulis. Ito ang tiniyak ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre bilang tugon sa mga naispatang tauhan ng PNP na natutulog sa duty, dulot ng labis na kapaguran dahil obligado ang mga ito na magtrabaho ng 12 oras. Ayon kay Torre, ang 12-hour daily duty o katumbas ng 72 hours kada linggo ay malinaw na paglabag sa 40 hours per week na labor rule. Ginit ng bagong PNP Chief, ang mga pulis ay tao rin at hindi makina. Pagtiyak ng ni General Torre, kung may mga makita pa ring tauhan ng PNP na natutulog sa oras ng trabaho sa kabila ng pinaikling duty hours, ay agad nang sisibakin ang mga ito. Susunod, Tito Boy! Sino itong magaling na aktres na pakakasal na raw sa kanyang mayamang boyfriend? Magaling nga yan. Magaling. Ito pa rin ba yun? Magaling. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:52. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun? Yun! naman. Bukas may bisita tayo. Sige. Sino ba tong magaling na actress? Kuya Boy Fabian, may hulaan ka uli. Sino nga ba yan? Birthday pala ngayon ni dating Senador Jun Magsaysay. Aba, Senator happy Ramon birthday. Magsaysay Jr. Nasaan na kaya si... nag-aalaga ng baka dyan sa... may dairy farm sila, di ba? Saka yung mga gawaan ng ice cream. Yun. Senator Jun Magsaysay, dating Senator Jun Magsaysay, happy birthday. Binabati kayo ng inyong inaanak, si Maidi. Maidi Bagayas. Kala ko si Ray David ang si Ray David, mabati sa kanya. Sino tong magaling? Oy, Secretary Manny Bunoan, magandang morning. Sino tong magaling na actress na pakakasal na raw sa kanyang mayamang boyfriend at bongga daw ang kasal? Saan ang kasal? Finally, Saan ba to? Sa Subic ba ang kasal? Sa Subic ba ang kasal? Pagka Subic, bongga Sabi ni Morley, well, Subic lang? Subic lang? Hindi. Maganda morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at ka Jerry at long last. Mukhang makakahigop tayo ng sabaw kung tayo ay iimbitahan. Kung iimbitahan, Pero tuloy-tuloy na nga ang super loving at pagmamahalan nitong magandang actress nito sa kanyang napakayaman na boyfriend. Dati-rati ay inililihim ang relasyon, pero ngayon nagpapakita na sila ng kanilang sweet na sa isa't isa sa publiko. Well, ang usap-usapan, inaayos na raw ang kasal ng dalawa na kung saan sa UK sila mag-isang dibdib. Sa UK? Yes! Ganun kayaman itong businessman na ito. Ito ay mula sa angkan ng mga kapatid nating mga Chinese daw ito, na kung saan ay hindi nga daw pabor ang pamilya. Ganun? Aktor na itong lalaki na ito, actress. Grabe. Ang mapangasawa siyempre kapwa Chinese. Ganun ba? Pero hindi nila mapigilan ang naturang lalaki. Kung may ibig si Vince, ganun talaga.
Hindi mapigilan ang pag-ibig nito. Tsaka may pera din naman si Bea. Ba't marami din pera. Magaling humawak ng pera yan. May golden visa nga yan sa Madrid. Diba? Actually, sa Zambales, ang laki-laki ng nito farm. Ang laki-laki ng... Yung property, Zambales sinabi mo yung property niya sa Madrid. Oo, may Madrid pa ito. Kaya, ayun. Kaya nga usap-usapan. Clue! Sinabi mo lang si Bea. Well, happy ng araw. Teka muna, ilang taon na ba si Bea? 30 plus na yata yan Kaya dapat pag-aasawa na rin. Kaya marami ang natutuwa nga ngayon kay Bea dahil deserve naman talaga ni Bea. Oo naman. Pamilya. Sure na yan Sure na yan. Kasi nung nakaraan, kay Dominic Roque, di ba? Ang tawag doon, nag-engagement. May proposal na. May proposal na. Pero sana nga matuloy na dahil talaga namang deserve ni Bea ang maging masaya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Clue! Hello, Ma'am Sherry Ramirez. Yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tita Morley, at happy 60th birthday pala kay Kakang Elvis Gonzalez. Kakang Elvis, happy, wala ba tayo? Senior citizen na. Ito yung kinukwento ko sa iyo, kumbachero, nung binata ito, na napak ng kalabaw, tumba yung kalabaw. Oo, ang tindi nito. Dahil nagsasamulaw yung kalabaw, nabuset, sinapak yung kalabaw, tumba Pero bakit Elvis ang pangalan? Dahil sa Don't be cruel, your heart is true. Elvis Presley. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba